para makita kung nasaan naroon to si Brother Jer at mapakinggan ang kanyang mga iniwan. Nasa iyo, Brother Jer, kung paanong masasabi mo sa inyong mga pinagdaanan. Salamat muli, Brad, at napaka ganda ng araw ng ating pagtagpo at alam ko na ito ay bahagi sa plano ng Diyos. Kaya nagpapasalamat ako bagamat hindi pa nagsisimula na ang Panginoon ay patuloy na matnubay sa programang ito sapagkat madadagdagan ng kabutihan ang may dudulot sa mga nakikinig. Lalo na po, higit sa lahat, ang paglapit natin sa ating Panginoon sapagkat ito po ang bagay na napakahalaga sa bawat nilalang. Na ang isang tao ay dapat na maging malapit sa Diyos sapagkat dito sa sanlibutan mayroong kapigatian. Mapanganib ang buhay natin dito. Magpapasalamat tayo sa Diyos na bagamat hindi pa ang iba nakakilala, subalit binibigyan na ng Diyos ng proteksyon dahil siya ang Diyos ng awa. How much more kung ang taong yan na tinutulungan hindi nakakilala sa Kanya ay magbalik loob sa Diyos. Siguro lubos na lubos ang pagpapala ay bubuhos ng Diyos sa Kanya. Kaya mga kapatid, samahan ninyo kami sa panalangin, kayong mga nakakilala sa Panginoon, na ang programang itong Boses ng Pinoy ay maging matagumpay. Lumaganap ang biyaya, pagpapala ng Diyos sa bawat isa, lalo na po doon sa mga taong kulang ang karunungan tungkol sa katotohanan. Kapagkat napakarami pong tao ngayon ang naghihirap, napapahamak dahil po sa kakulangan ng kanilang kaalaman tungkol po sa katotohanan na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang sabi ni Propeta Hosea, "My people perish because of lack of knowledge about the Word of God." Kaya mga kapatid ko, pag sumakita natin na ang salita ng Diyos ay maging dambana natin sa ating puso, sapagkat ito po ay kayamanan ng bawat isa sa atin. Hindi lamang kayamanan, kundi buhay na kasiyasya, buhay na walang hanggan. Napakatagal na natin siguro, tayong mga mananampalataya na naglilingkod sa Panginoon. Naglilingkod tayo, nagagalag tayo sa ating paglilingkod, kahit na hindi pa natin siya nakikita. Ano pa kaya kung dumating ang isang araw na yan na ating hinihintay na siya ay makakapiling natin, makakaharap natin na mukhaan? Ano kaya ang kagalakan na madadama natin sa ating mga puso? Mga kapatid, lalo na tayong mga hikaw sa buhay, mga inaapi ng lipunan, inaapi ng mayayaman, lumapit na po tayo sa Diyos. Dahil wala tayong ibang mahingay ng tulong, kundi sila. Tama po yung sinabi ni Brother Fidel, na mga taong mahihirap ay lalong pinahirapan ng mga yayaman. Ganun po talaga yon. Maraming mayaman ang walang awa. Tama. Alam niyo mga kapatid, isa pa gusto ko ninyong malaman. Tungkol po sa pagpapagaling ng sakit at kayamanan material. Marami marahil ang nagsasabi na Diyos lamang ang gumagawa niyan. Hindi po. Si Satanas po, numero 1, magpagaling na sakit. Numero 1 si Satanas, magpayaman sa tao. Kung gusto niyo malaman, sorbihin ninyo ang Forbes Park. Lugar ng mayayaman yan. Bilangin ninyo ang naglilingkod sa Diyos. Baka wala pang 10%. Mayayaman sila, totoo po yun. Pero hindi buhat sa Diyos. Mayaman sila mga kapatid ko, pero karamihan sa kanila hindi makatulog. Iyon ang sinasabi ko, Brother Jer, nung araw, nung ako'y bago para sa radyo, na yung si Jesus at saka si Lucifer, nagpaligsahan ng paramihan ng tao. Maestro, sabi ni Lucifer, paramihan tayo ng tao para malaman kung sino yung Panginoon sa atin dalawa. Pumayag naman si Lord. Okay, unang nagpakita, si Jesus. Si Lucifer, Si Lucifer nagpakita. Dinala si Jesus sa karirahan, sa beer house, sa mga pasugalan, kung saan.
Sabi naman ni Lucifer, ni Lord, buti pa sa linggo, ako naman papakita sa iyo ng tao para malaman mo kung gaano karami. Pumunta sila sa simbahan ng malaki. Talagang punong-puno ng tao. Tika, tinitinan ni Lucifer, abay mga tao ko rin ito eh. Mga tao ko rin ito. Bakit? Sabi ni Jesus, Maestro, tao ko ito. Magmula sa Lunes hanggang Sabado, nasa beer house itong mga ito eh. Pagkalinggo na simbahan na sa'yo eh. Mga tao ko yan. O, di tama, di ba? Mula Lunes hanggang Sabado, gumagawa ng katarantaduhan na itong mga taong ito. O, kay Lucifer yan, di ba? Pagdating ng linggo, nung nagtawad na kay Lord, mas marami ang tao na nangangarap sa mga masamang pamamaraan. Bahagi doon sa sinasabi nyo na yung mga bahay doon sa lugar na yan ay mga mayayaman ay mga tao ng kalaban ni Jesus. Tama yan, Ka Roger, sinasabi nyo, Brad Roger. Okay, pagpatuloy mo, Brad Roger, yung istorya mo dahil bahagi po kayo ngayon sa mga oras na ito, ay binibigay ko po sa inyo yung mga oras na yan para ito kasi ito, pakinabang po ito sa mga tao, mga naniligaw ng landas. Po, ipagpatuloy nyo po yan dahil hindi po pwedeng pigilin yan dahil karapatan din ng isang tao na para magbago. Ipagtuloy nyo po. Salamat, Brad. Alam niyo po, isa po gusto kong i-share sa inyo rin ang tungkol po dito sa mga reliyon. Marami po nagsasabi na sumapi kayo dito sa aming reliyon para kayo maligtas. Ngunit po nung mag-aral ako sa Bible College, tinuro po sa amin ng aming spiritual director na lahat ng relihiyon false. Bakit? Sapagkat walang ibang tama kundi ang turo ni Kristo. Nung si Kristo bumaba dito sa lupa, wala po siyang dalang relihiyon. Hindi siya nagturo ng relihiyon. Sapagkat ang sabi ni Jesus, kung sasanib ako sa isang relihiyon, paano itong iba? Kaya wala pong religion si Jesus Christ. Kaya ngayon po, mga kapatid, dahil si Jesus, mga kapatid ko, ang example ng tunay na mananampalataya, iyan po ang aming susundan. Sapagkat alam namin na walang ibang tamang turo, kundi ang turo ni Jesus Christ. Dahil siya lamang ang galing sa langit, anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, mag-isip-isip po tayo. Ang araw po, lumilipas ang panahon. Parang tubig sa palangganan itinapon mo. Hindi mo na pwedeng pulutin. Maghinayang po tayo. Baka isang araw dumating si Jesus. Hindi ka handa. Alam niyo na kung saan ka pupulutin. Mga kapatid, sabi ni Jesus, ako ang example. Gayahin ninyo ako, sabi ni Jesus. Tularan ninyo ako. Makiramay kayo sa aking kahirapan. Ang tao, mga kapatid ko, may mga manampalataya ayaw maghirap. Kaya pag inanyayahan mo, Brad, tayo na, Brad, sa gawain. Ang daming dahilan. Marami akong gagawain pa. Maglalaba pa ako. Kaya hanggang ngayon, tumatambak ang labahan niya. Maraming dahilan, mga kapatid. Sabi ni Jesus, mga kapatid, ako ang iyong example. Tularan ninyo ako. Ako ay born again Christian. Gayahin ninyo ako. Sabi niya, makiramay kayo sa akin. Tumulad kayo sa akin. Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Sabi ni Jesus. Si Jesus, mga kapatid ko, born again Christian. Namatay siya sa laman, nabuhay muli sa Espiritu. Ganyan po ang magaganap sa buhay natin kung tayo po ay tunay na mananampalataya. Pag namatay tayo, mga kapatid ko, mayroon pa tayong pangalawang buhay. Hindi tulad, mga kapatid ko, hindi natin nakilala ang Diyos. Mayroon pa po tayong pangalawang buhay at napakasarap sapagkat yung pangalawang buhay ay hindi na po mamamatay magpakailan-kailanman. Ito, Brad, ito ba yung born again ito? Para sa kalaman ng tagapakinig. Ito yun. Kung gusto po ninyo, magbasa po tayo ng salita ng Diyos. Ibagi ko sa inyo isang konting ano lang. Dahil, mga kapatid, dapat na malaman po natin
baka isipin ng iba, gumagawa lang tayo ng salita. Pero, kinakailangan na marinig natin, buhat talaga sa salita ng Diyos. Wala pong pinagmumulaan sa salita ng Diyos, kundi dito po sa banal na kasulatan. Kasi, mga kapatid ko, dapat si Jesus hindi manatili dito sa lupa sapagkat limitado ang kanyang misyon. Kung kaya, mga kapatid, iniwan niya ang kanyang salita at ito isinulat, mga kapatid ko. Dito po sa aklat po ni San Juan, mababasa po natin Station break muna tayo. saan ba yun? Hinahanap natin eh. Patugtugin mo muna, Brad. S. Sales Broadcasting System. D. W. 80. Chess 98 sa inyong mga radyo. D. W. 80. Ngayon. Okay. Ang sabi po dito, mga kapatid ko, Balik tayo kay... sa talatang 3, mga kapatid ko, kabanata ng aklat de San Juan, may isang guro, mga kapatid ko, na ang pangalan ay si Nicodemus. Ito po ay isang guro ng Israel, pinakamarunong na tao. Pero nanampalataya kay Jesus, subalit wala siyang alam tungkol sa salita. Nanampalataya siya dahil sa mga ginagawang kabibilaghan ni Jesus Christ doon sa kanyang pangangaral. Ngayon, mga kapatid ko, isang araw, dumalo ito, dinalaw niya si Jesus doon sa kanyang tinitirahan. At sinabi niya, Guro, sabi niya, paano ba ang tinatawag na born again Christian? Paano ba ang maligtas? Mapasama doon sa kaharian ng Diyos. Ang sabi ni Jesus, maliban na isang tao ipanganak sa muli sa Espiritu, ay hindi siya paghaharian ng Diyos. Kaya mga kapatid ko, ang sabi ni Kristo, lahat sabi niya, kinakailangan na ma-born again. Lahat sabi niya ay maipanganak na muli sa Espiritu Santo. Kaya mga kapatid ko, dito mga kapatid ko sa aral ni Kristo, wala po tayo ditong mapapansin na mayroong mali. Kapag mga kapatid ko, susundan natin ang aral ni Kristo, mamaramdaman natin mga kapatid ang kapangyarihan ng Diyos. Maramdaman natin ang kakaibang pakiramdam na para bagang idinuduyang ka doon sa gitna ng ulap at nararamdaman mo ang kagalakan na hindi mawari. Maghalo ang kagalakan sa ang kalungkutan ng pagsisisi mo sa inyong kasalanan. Naalala ko yun nung first encounter ko kay Jesus, nung tanggapin ko siya. Talaga namang grabe. Bagsak ako, yumayakap ako sa kanya. Umiiyak ako, grabe talaga. Pagka pa talagang gagawin sa'yo ni Jesus talaga, ipadadama sa'yo talaga ang kanyang kapangyarihan. Talaga mapapaiyak ka. So mga kapatid ko, mula noon, nag-attend ako sa gawain ng Panginoon. Habang ako nag-attend, pinakinggan ko ang sermon ng pastor. Ako'y naiinis, nagagalit, sapagkat para ba lahat sa akin tumatama dahil sa kasalanan ko. Lahat ng sermon ng pastor, tinatamaan ako. Inis na inis ako, gusto ko na umalis. Pero pagdating ng linggo, bakit doon na naman ang gusto ko? Tinan mo ang ginagawa ng Espiritu ng Diyos. Bakit tinutulog akong pumunta ulit doon makinig? Samantalang kinasusuklaman ko. Siya may gawa na. Siya may Oo, gawa. yung pala, plano ng Diyos na lumago ako dahil may plano siya sa buhay ko para maging mangaral ng salita niya sa mga taong Manumbalik ka nakala. sa... Kaya nagpapasalamat ako hanggang ngayon sa Panginoon na talagang patuloy niya akong pinaghihimalaan upang ako lumago sa panampalataya at nasa gayon pagpatuloy ko sa paglilingkod sa Kanya, pag-akay ng mga maraming kaluluwa madalas sa Kanyang kaharian. Alam niyo mga kapatid, mayroong 5 korona na ipuputong sa bawat taong tunay na mananampalataya. Sa muling pagbabalik ni Jesus, dala-dala niya ang koronang